Naku po mga kapatid, magulo to. Talagang magiging magulo mga kapatid dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kapag hindi na nagpaawat ang mga DDS mga kapatid. Dahil dito sa sinabi ni Justice Carpio, ang sabi niya mga tol na malabo o wala nang pag-asa pa na maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. O ayan na, nakalagay mismo sa title yan. O. Dating President Duterte wala ng pag-asa na maibalik sa Pilipinas ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Carpio mga tol. Bakit? Yan ang ating aalamin mga kapatid. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Naku po, magulo to mga kapatid. Hindi labag sa batas ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may batas ang Pilipinas hinggil dito bago pa man tayo maging miyembro ng ICC. O, Si yung Efrain mga- Gaitos ng Radyo Pilipinas. Yung mga feeling lawyer dyan sa comment section, o makipagtalo na lang kayo kay Supreme Court Associate Justice Carpio. Baka mas may alam kayo kaysa sa kanya. Para sa Balitang Pambansa. Kung si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, wala nang pag-asa na maibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ito ay kahit ipag-utos ng Supreme Court sa pamahalaan na ibalik sa bansa si Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, pinaliwanag ni Carpio na nasa jurisdiksyon na kasi ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo. Pero alam nyo mga kapatid, no, may mga lawyer din na ngayon ay nagbablog at napanood ko na wala daw sa due process, no. Yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, sabay isinakay agad sa eroplano papuntang Daheg, Netherlands. Dapat daw yan ay idinadaan muna daw sa korte dito sa Pilipinas. Yun ang sabi mga tol. So ano sa tingin ninyo? No? Comment kayo sa ibaba. Kung ito ba ay sa tingin ninyo lalabag ang ating konstitusyon. Pero kasi sabi naman dito ni Supreme Court, ito Supreme Court Justice, ano naman to, Associate Justice . So lawyer, Associate Justice, ewan ko, kanya-kanya silang paliwanag dyan mga tol . Ang sabi naman ni Supreme Court Associate Justice, hindi daw labag sa batas. No? Sa jurisdiksyon na kasi ng International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo. Pwede siya bumalik dito, i-question niya doon. Under the Rome Statute, the accused, si President Duterte, can question the validity of his arrest by ICC. Kasi diba, ang ICC nag-issue ng warrant of arrest. He can question that there. Binigyang din ng dating mahistrado na may cooperation agreement ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization. Interpol. At dahil humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, may obligasyon tayong tumulong sa pag-aresto sa mga pugante o pinaghahanap na individual. Git pa ni Carpio, hindi labag sa batas ang pagsuko sa dating Pangulo sa ICC dahil may ipinasang batas hinggil dito noong 2009 kung saan pinahihintulutan ang pagpapadala sa mga akusado sa International Court. Sa ito ng Congress natin, no? Pinirmahan ito ni President Arroyo. We can also decide under Philippine law na itong mga ganito for more efficiency because takot nga ang mga witnesses magsalita dito pinapatay . So that's why So yun ang dahilan mga tol kung bakit walang kakayanan ang ating judiciary na litisin o kaya usigin itong si dating Pangulong Duterte sa kanyang patong-patong na inaano sa kanya, na isinasakdal sa kanya na kasalanan against humanity dahil nga ang sabi rito ni Supreme Court Associate Justice yung mga witnesses daw kasi nawawala na lang bigla, di ba? Pinapatay daw pag gusto mo magsalita. Kaya wala nang gusto magsalita. So ang nangyari mga tol, nakita siguro ni Trillanes dati kasi si Trillanes nagsampa ng kaso niyan dun . Walang pag-asa rito sa Pilipinas. Punta nga akong International Court. Doon siya nagsampa. Kaso ang ginawa naman ni Duterte mga tol, tumiwalag. No, akala niya siguro makakalusot siya doon. Yung problema mga kapatid, eto na yung matagal niya nang hinihintay. ang mga witnesses magsalita dito pinapatay . So that's why
the discretion is given to the relevant Philippine authorities. Payo pa ni Carpio, dapat palakasin ang ating democratic institutions lalo't wala namang naisampang kaso sa dating Pangulo kahit pa 25,000 hanggang 30,000 ang nasuwi sa war on drugs ni Duterte. Grabe naman yun, 30,000, no? Napakarami pala nun, mga kapatid. Ngayon, Mas eto. maraming rally ang Eto nga, sabi ko nga 'di ba, magulo to mga tol. Ang sabi rito sa balita, no, News 5 everywhere, posibleng pagdami ng rally pinaghahandaan ng PNP kasunod ng pag-aresto kay ex-President Duterte. Kasi alam naman natin mga tol, 'di ba? Merong mga taga-suporta 'yan, merong mga DDS. At ngayon nga nasasaksihan na natin yung mga video, mga picture na ipinapakita sa social media. Pero tahimik pa EDSA ngayon, no, sa kabila ng panawagan ni Harry Roque. Harry Roque nananawagan, punta na kayo sa EDSA mga vloggers. No, sabihan niyo na yung mga supporters ninyo, tungo na kayo sa EDSA, panahon na para mag-people power. No? Panoorin natin 'to. Mas maraming rally ang inaasahan ng PNP kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kagabi pa sila naka-heightened alert, maging ang AFP handa rin sakaling magkagulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kaliwat kanan na ang mga kilos protesta at mga panawagang magpakita ng puwersa laban sa gobyerno. Kasunod yan ang pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands para harapin ang reklamo laban sa kanya kaugnay ng kanyang madugong drug war. Kaya ang PNP, inilagay na sa heightened alert ang buong puwersa nito. Inaasahan kasi nito na darami pa ang mga pagkilos. O kaso sukatin natin mga tol, no? Dito na lang muna sa comment section. No, comment ka sa ibaba kung ikaw ba ay pro Duterte o pro government, no? Comment ka sa ibaba, ikaw ba ay makikisali sa rally o hindi? No, dun sa panawagan ng mga DDS, comment ka sa ibaba mga tol. Ano lang naman to? Konting survey lang para malaman natin kung dito pa lang sa comment section kung sino nananaig. No, yung pabor na inaresto siya o yung mga nagagalit kasi inaresto siya. Comment ka sa ibaba. Ayon sa PNP, nakadeploy na ang mga pulis sa ilang kritikal na lugar sa Metro Manila para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Ang 24/7 deployment po yung exercise po. Pero yung US Embassy at saka exercise po. Yung Liwasang Bonifacio, alam naman natin na yung Liwasang Bonifacio ay isa pong declared po na tourism park. So may already available po tayo na personnel po doon na nakatutok. And round the clock po yung monitoring po natin. Ang Armed Forces of the Philippines naman, taniyak na nakahanda rin silang umaksyon kung kinakailangan sa oras na may banta sa kapayapaan at seguridad. Pinabulaanan din ng AFP ang mga espekulasyong may namumuong pagkilos sa kanilang hanay. Wala raw itong basihan at nananatili silang profesional at tapat sa chain of command. At dapat lang. Sa huli, nanawagan ang armed forces sa publiko. Dapat lang hindi na makialam ang AFP, no? Kasi meron silang mas matinding kalaban na kailangan harapin. Etong mga problema sa politika, mga tol, sa totoo lang, no, problema yan ng Pilipinas. Pero hindi na siguro kailangan pang sumali ang mga militar. Kaya nang i-handle yan ng mga kapulisan para mapanatili yung kapayapaan. Pero kasi pag militar na usapan, mga tol, medyo ibang level na yung threat na idudulot niyan. Matutuwa dito, mga tol, yung China na nagkakagulo sa Pilipinas, di ba? Kaya mas maganda talaga ang mga militar, mag-focus lang sila sa pagtatanggol sa ating bansa, lalo-lalo na external threat na yung kanilang hinaharap. Na huwag magpadalos-dalos at maging mahinahon. Hayaan na lang daw na gumulong ang legal na proseso para sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa... Kasi ano pa bang magagawa nila? Tapos na panahon ni Digong, di ba? Tapos na pagiging presidente niya, nagawa niya na lahat ng gusto niyang gawin. Ito na yung consequence nun. Kailangan niya talagang harapin, di ba? Tutol man tayo o hindi na nangialam ang ICC, pero ano nga magagawa? Sabi nga ganun ni Associate Justice Carpio, mga tol, wala nga gusto magsalita rito sa Pilipinas dahil nga pinapatay daw yung mga witness. Sabing ganun, hindi galing sa akin yun, galing kay Associate Justice yun. So dinala na lang sa International Criminal Court at tayo naman daw ay may commitment sa Interpol. 'Di ba? Dinaan ng ICC sa Interpol, ganun talaga tumulong ang Pilipinas, mga tol. At nang doon na nga si Duterte sa dahig, kailangan niya nang harapin yung consequence. At maraming beses naman niyang sinasabi, 'di ba, na hindi siya natatakot at handa niyang harapin 'yan kung yan talaga kapalaran niya. So ano pa bang iniiyak ng mga
Diba? Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.